So, hello mga pudhab. Tara, luto tayo ng lechong belly. Pinaputok ang top. Yan. Pinaputok yung malat on top. So, syempre, bili muna tayo ng ating ingredients. Pag tayo sa new market. Yan. New public market to, guys. So, diretso natin ako dito sa Retsuki. Yan. May suki ako para hindi na ako pupunta kung saan-saan. And then, yan. May tawad. Yan. Siyempre, pag-suki na talaga. So, bumili ako dyan na belly. Right? Mga 2.2 kilos yan or 2.1 kilos. Yan. So, okay. After ko bumili ng ating belly, siyempre, bibili tayo ng ricados. O yun pwedeng palasa sa kanya. Okay, so, bumili tayo dyan ng tanglad, daon na sibuyas, ano pa ba? Paminta, yan, kung ano pa. Para lang magkalasa ang ating lechong belly. So, yun. Oy, dati na pagdating ko sa bahay, kinabasan ko na ang ating bakam na. Bumili na rin pala ako ng atay ng baboy kasi gagawin natin siyang liver sauce. Yan. So, hinugasan ko ng atay. Then, ito yung ating belly. Yan. Medyo makapalo naman ng belly natin. So, hinugasan ko na siya ng maayos. Yan. So, yan. Hinugasan ko na maayos sa ating running water. Tulad pa rin ng dati para iwasan ang cross-contamination. Yan, hindi drippings niyan, mapupunta yan sa sink. Yan, di ba? Walang sumasabay ang dripping. So, hindi pa balik-balik sa kanya ang mga bakterya. Kasi, diretso sa baba. Yan. So, after ko siya hugasan, malinis na yan, guys. Gawa tayo ng pahid sa kanya or pampalasa na yan. Kung meron kayong, guys, iodized salt, mas better. Or, iodized salt. Then, kung gusto nyo mas maraming salt, okay lang din. Then, syempre, lechong belly yan. Mas masarap yung maalat-alat. So, yan. Mix na natin iodized salt and then itong paminta. Puro may paminta. Then, ano pa ba yung mga pwede pang panasa? Ay, durug-durugin naman natin yan. So, after nyan, naglagay na ako ng paprika. Kasi gusto ko ng medyo mahang paprika. So, then, garlic powder. Garlic powder lang yan, guys. Damihan natin garlic powder. Mas manasa kasi pag powder. Doon maglalagay tayo ng garlic din. And then, after ng garlic powder, doon lagay tayo dyan na umami. Chicken powder. Maglalagay tayo ng chicken powder. Ang walang kasawa ang chicken powder. Yes, so yan. Medyo nagbobo siya dyan, guys. And hindi siya nandaglag yan. Chicken powder. Tayo, Ajinomoto. Baka naman, guys. Ajinomoto, baka naman po. Yan. So, yan. Ang nahirapan ako ito. Yan. Okay. Then, after nga, siyempre maglalagay tayo ng allspice. Yan. Allspice. Yan. Masarap na masarap yan. Effective yan, guys. Especially sa mga barbecue. Yan. Allspice. Okay. So, kaya siya tinawag na allspice, guys. Hindi siya composition ng maraming spice, ha. Then, naglagay po dyan ng canola oil. Kung meron kayong olive oil, mas better. Or sesame oil, mas better. So guys, back tayo doon sa allspice. Kasi tinawag na allspice kasi marami siyang katulad na lasa. Okay? So parang 3-in-1. Diba? May mga spices siya nakalasa. Okay? Hindi porket allspice yung pangalan niya is composed na maraming spices. Hindi ganun, guys. So, yan. So ito yung ating belly. Yan. Makapal yung, yan, guys. Yung laman yan. Then, meron siyang buto sa gilid na dalawa. Hindi ko na siya tinanggal kasi naroll naman siya. Hindi ko siya tinrim yan, no? Yan. Meron siya manipis lang naman din. So, hindi ko siya tinanggal. Yan. So, tara, marinate natin ang ating lechong belly. So, before pala tayo mag-marinate, guys, konting tip lang. Pag mag-roll tayo ng belly, ganun lang, guys, ha? Yan. I mean, nagsasalubong yung dalawang end. Okay? Kasi, pag nag-overlap yan, guys, katulad nito, yan, na nag-overlap yan, hindi maluluto yung natakpan. Hindi yan maluluto. Kasi kung mapapasin nyo, yan o, hindi yan siya maluluto. Natakpan siya, nag-overlap yung kabila eh. Yan, so hindi siya maluluto. Kasi kung mapapansin nyo, ang taba, ang kapalang laman and taba niyan. So, yung iba ganyan mag-roll kasi ayaw nilang mayroong spasyo sa gitna. So, hindi maluluto yung part na to kasi natakpan siya, di ba? So, dapat ganito lang. Yan. Hindi siya mag-overlap yan. Nagtatagpo yung dalawa. Okay? So, don't worry, yung sa gitna, hindi naman siya mabakante.
Kasi lalagyan naman natin siya ng mga palaman. Yan, diba? Tanglad, mga garlic, onions, kung ano naman yung gusto nyo ilagay, electric pa, kung gusto nyo ilagay, okay lang din. I-wrap nyo, ilagay nyo dyan sa gitna ng belly, diba? Walang problema, guys. Kung anong gusto nyo ilagay. Pero, ang sinasabi ko is ganito dapat roll ng belly. Okay? So, malinaw yan, guys. Yan. Ganyan lang, guys. Napakadali. Yan. So, hiwayan mo na natin dito sa part na to sa loob para mas kumapit ang ating marination or master pasting sauce. Yan. So, kaya pala liquid yung ginawa ko, guys. Tinagyan ko siya ng oil kasi mas madali ma-absorb ng meat pag liquidize yung ating marination or pampalasa. Kaya marination, diba, syempre liquid. So, pag powder lang kasi siya, hindi siya ganun kabilis ma-absorb yan. Iwain lang natin para manukot or kumapit sa loob ang ating pampalasa. Kung may bisin kayo, maglagay din kayo, guys. So, okay lang din yan. So, kinamay na natin, massage natin siya. Yan, kamay na tito yan. Oh, grabe na yan tito. Sobra na yan tito. Yan. Sobrang sarap nito, guys, promise. Lalo ni allspice, malalasahan mo siya hanggang huli. Hanggang sa kaloob-looban ng naman. So, kung kulang pa yan, guys, gawa kayo ulit ng ganan. Or depende sa inyo kung meron kayo prepared na pampalasa. Yan, walang problema yan, guys. So, yan, first layer. Yan, then, massage ko lang siya. Massage natin. Nandun sa loob yan. Massage yun lang. Imagine nyo lang, nagmamassage kayo ng anak ko. Alam nyo na yun. Okay, guys, yan. So, yung massage lang natin siya. Then, after nyan, para ma-roll natin siya. So, yan yung pagka-massage natin. Wow, hinawakan pa ni Tito. Yan. So, para ma-roll natin siya ng maayos, meron tayong gagawin. Okay? Ginagawa naman natin to, ginagawa naman to ng iba. Yan. So, puputasan natin siya, guys. Yan. Dito sa dulo, yan, butas tayo isa, mag-ingat kayo, guys, kasi medyo mataras yung ating check na yan. Yan. Butas na yan. So, 4 na butas ang gagawin natin dyan. Yan. So, kung meron kayo mas magpakutsin mas better. Tarap na, or meron kayong bamboo skewer. Yan. Para yung butas na ay bilog lang o madit lang. Pang-4. So, 4 na butas o kabila. Ganun din sa kabila, guys. Pantay niyo. At tayo nyo rin, guys. Tantay nyo lang. Isa, 2. Tuwilang butas sa kabila, ganun din, guys. Kasi sila yung mag-hold ng ating mga tali. Or kung ano man ang iba pang roll dyan. Alambre man yan. Butcher's wine man yan. Kung ano man. Yan. So, yun. That's it, guys. So, yan ang gagamitin kong pantali. Kasi wala akong butcher's wine. Or pantali isa, ganisa. Okay, so, yan. Before ko siya tali, lagyan natin siya ng mga palaman. Una-una nilagay dyan ay yung dahon ng sibuyas. Then, itong or the lemongrass yan. Pagpumay natin yung lemongrass or yung tanglad para lumabas yung mga essential oils o yung aroma na. Ito, pagpapang yan, guys. Yan. Napakabango yan. So, yan. Ilagay lang natin siya. Then, naglagay ako dyan na garlic pa rin, yan. Pag na-bake yung garlic kasi manamis-namis, then imagine nyo, dun siya naluto sa loob ng belly, diba? Which is merong pampalasa, then may fat. So, magiging manamis-namis siya or malasa flavored garlic siya. So, ilagay na natin sa mga butas-butas o kung saan naman gusto ilagay. Palibutan natin siya. Kung meron kayong mga garlic confit, mas better. Yan. O yung mga minced garlic with oil, mas maganda rin yan. Kaya lang kasi, pag nasunog yung garlic, medyo papait siya. Diba? Pag maliit kasi, madali masunog. Pero pag itong buo, medyo matagal siya masunog. Basically, mabibake lang siya. Yan, mabibake lang na ating garlic. So, yan. Pinapipi ko lang siya para lumabas din ang kanya essential aroma o ano. Yan.
So, marami akong nalagay dyan eh. Yan guys. So, yan. Antay lang natin si Tito maglagay. Ang dami kasing nilagay ni Tito. Si Tito kasi mahilig sa bawang si Tito eh. Yan. Ang hilig-hilig kasi ni Tito kumain ng bawang guys. So yan, talibutan lang natin yan guys. Sige Tito, pipitin men Tito. So, yan. Okay. So after nyan, niroll ko na yan. Hindi ka na pinataw pa na i-roll. Then ilagay natin siya sa baking pan. So yan, bago natin siya i-bake. Siyempre, punasan muna natin. Okay. Tanggalin muna natin yung water. Okay, yung water content niya sa ating balat. Para mabilis siyang mamutong o lumutong siya. E punasan natin siya ng tissue. Yan. So, hindi na ako i-marinate sa top, ha? Kasi kailangan natin palutuhin yung ating balat. Pero mayroon tayo iba pa dyan. Later on. Punasan mo natin siya. Okay. Punas-punasan na natin ang matanggal ang water content o yung basa-basa na stas yung tubig niya. Para lumutong siya. Yan. Oh, yun. Ang gentle naman dito magpunas. Okay. So, sige lang Tito, punasan mo na ng Tito, punas-punas ng Tito. Yan, kailangan talagaan yan, kasi kakainin natin yung mamaya. Kailangan natin linisan yan. Bago dapat kinakain, nililinisan mo na yan. Yan. So, yun, diba? Yan, kita na naman, no? Medyo dry na ang kanyang skin. Okay, so para mas mag-dry ang skin nga na yan at lumutong, guys, magpapahid tayo ng taran! Suka. Suka lang guys ha, suka. Konti lang guys para hindi umasim ang inyong lechong belly. Ay, bakit ba tayo Nino o Tito? Pinsan, nagpapahid ng suka. Okay, yung suka kasi guys, tumutulong siya mag-evaporate ng water content ng ating lechong belly o ng anong karne yan guys. So konti lang guys kasi baka umasim ang inyong karne. Sa konti lang. Tutulong siya mapa-evaporate rather ang water content ng ating lechong belly. So after nyan, i-rest muna natin siya. Okay? I-rest na natin siya for 10 minutes, 15 minutes. Then, i-preheat na natin ang ating oven. 180 degrees Celsius lang. Yan. So may apoy yan guys ha, may apoy yan. Yan, ang pinasok ko pa talaga kayo sa loob. May apoy yan dyan, hindi nyo na makita. So, yan. So, sa una nating salang, sa loob ng 30 minutes, 180 degree lang muna Celsius. Kasi, magkakaroon tayo dito muna guys ng pre-dry. O ipi-pre-dry muna natin ang ating meat. Okay, ipi-pre-dry lang muna natin siya. Meaning, tatanggalin lang muna natin yung kanyang water content. Then, after 30 minutes, tinaas ko na or minax ko na ang ating temperature. So, while waiting, gawa muna tayo ng ating liver sauce. So, niluto ko lang siya. Okay, sinatay ko lang yan sa white onions, garlic, kaya naluwa ko ng kung anong ricado, garlic powder, yan, chicken powder, salt and pepper. Then, i-blend natin siya. Maging liver sauce. So, masarap din siya guys. Then nilagyan ko siya ng guys, asukal. So parang lasang Mang Tomas na may pagka-adobo style or pagka-adobo taste ganun. May adobo touch siya. Yan. So yan, tikman nyo lang guys. Kung okay lang sa inyo ang lasa, na yan. Then kung kulang pa sa inyo yung lasa, pwede nyo siyang lutuin pa. Pero kung nahihilawan pa kayo sa liver, pero sa akin okay na yan guys. Yan. Medyo ulam na rin yan siya oh. Sauce pa lang ulam na. So yun. So after ilang oras, yan na yung ating lechong belly. Yan. Huwag niyong lagi bubuksan yung oven guys kasi sisingaw o lalabas yung init. Dito kasi kaya mo siya binuksan na matagal-tagal kasi syempre for the purpose of our vlog. Yan. Then another 30 minutes, na po ang itsura niya. So, bantayan nyo lang siya. Okay, for 2 hours. Ito na po ang ating finished product. Wow, look at that. Yan. So, after ko siya kinuha sa oven, nagimit na ako ng mantika, guys. Then,
nilagay ko lang sa top niya. Yung top niya lang yung pinaputok ko. Yan. So, pumutok talaga din siya. So, effective din naman. I believe. So, yan. Yan ang ating liver sauce. Yun, napakasarap din guys. Wow! Busog na naman si Insa. Thank you for watching.